Kamusta mga kaibigan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kwento ng Kodak, isang kumpanya na minsan ay naging haligi ng industriya ng photography. Alamin natin kung paano sila naging matagumpay, ang mga dahilan ng kanilang pagbagsak, at kung ano ang nangyari sa kanila sa huli. Tara't simulan na natin. Dito, sa Pinoy Wisdom. Ang Eastman Kodak Company o Kodak ay itinatag ni George Eastman noong 1888. Si Eastman ay nagkaroon ng layunin na gawing mas madali at abot-kaya ang photography para sa lahat. Ang kanyang pinakaunang produkto, ang Kodak camera, ay nagbigay daan sa mga ordinaryong tao na makakuha ng litrato ng walang kahirap-hirap. Ang kanilang slogan na "You press the button, we do the rest" ay nagbigay diin sa kanilang pangako na gawing madali ang photography. Sa loob ng maraming dekada, ang Kodak ay naging leader sa industriya ng photography. Sila ang naging pangunahing supplier ng film, camera at photographic paper. Noong kalagitnaan ng 20th century, halos bawat tahanan sa buong mundo ay may Kodak camera at film. Ang kanilang dominance sa industriya ay nagdala sa kanila ng napakalaking kita at impluwensya. Noong dekada 1970, ipinakilala ng Kodak ang unang digital camera prototype. Bagamat sila ang unang nag-imbento ng teknolohiyang ito, ang Kodak ay nagdesisyon na hindi ituloy ang digital photography dahil sa takot na masisira ang kanilang film business. Ang kanilang takot na mawalan ng kita mula sa film ay naging isang malaking pagkakamali sa kanilang bahagi. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, unti-unting nawala ang kasikatan ng film at umusbong ang digital photography. Ang mga kumpanya tulad ng Sony, Canon at Nikon ay nagsimulang manguna sa digital camera market habang ang Kodak ay nahuli sa likuran. Ang kanilang pagkabigong mag-adjust sa bagong teknolohiya ay naging malaking hamon para sa kumpanya. Noong dekada 2000, sinubukan ng Kodak na pumasok sa digital market sa pamamagitan ng pagdevelop ng kanilang sariling digital cameras at printers. Subalit, nahirapan silang makipagkompetensya sa mga nauna ng mga kumpanya sa digital technology. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang kita ng Kodak ay patuloy na bumababa. Noong 2012, ang Kodak ay nag-file ng bankruptcy dahil sa hindi kayang bayaran ng kanilang mga utang at patuloy na pagkalugi. Ang kanilang pagbagsak ay nagmarka ng pagtatapos ng isang era sa industriya ng photography. Ang pagbagsak ng Kodak ay nagsilbing aral sa maraming negosyo tungkol sa kahalagahan ng inobasyon at adaptability. Ang kanilang pagkabigong yakapin ang digital technology ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang isang malaking kumpanya ay maaaring mabigo kung hindi nito kayang sumabay sa pagbabago ng panahon. Ang aral na ito ay mahalaga para sa lahat ng negosyo na laging maghanda at maging bukas sa mga bagong teknolohiya at pagbabago sa merkado. Bagamat bumagsak ang Kodak, hindi tuluyang nawala ang kumpanya. Matapos ang kanilang bankruptcy, sinubukan nilang bumangon muli sa pamamagitan ng pag-focus sa mga bagong teknolohiya tulad ng digital imaging at printing solutions. Patuloy pa rin silang nag-ooperate sa mas maliit na kapasidad kumpara sa dati, ngunit patuloy nilang sinusubukan na makahanap ng bagong landas tungo sa tagumpay. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa pagbagsak ng Kodak, isang kwento ng isang malaking kumpanya na hindi nakasabay sa pagbabago ng teknolohiya. Ang kanilang kasaysayan ay nagsisilbing paalala sa lahat ng negosyo na laging maging handa sa mga pagbabago at inobasyon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. Dito, sa Pinoy Wisdom.